Matatagpuan ito sa rehiyon ng Fertile Crescent. Ang salitang Mesopotamia ay nagmula sa mga salitang Greek na meso na ang ibig sabihin ay pagitan at potamos o ilog. Nangangahulugang ang lupain sa dalawang ilog. Dalawang ilog ang dumadaloy rito. Ang ilog Tigris at Euphrates ay nagiiwan ng matabang lupa na ginagamit naman sa pagsasaka. At nagsisilbi din silang daan ng mga kalakal na patungong Golfo mula sa dagat Mediterranean. Sa Mesopotamia nahubog ang apat na kabihasnan: ang Sumer, Babylonia, Akkad at... Alam mo ba na ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangian na kahihigit sa karaniwang tao na kadalasan ay buhat sa lipi ng mga Diyos o Diyosa? Ang layunin ng tulang epiko ay gumising sa damdamin upang hangaan ng pangunahing tauhan. Naiiba ito sa trahedya na naglalayong tumukaw sa pagkasanda at pagkaawa ng tao. Pinakamahalaga rito ang pagtatagumpay labas sa suliraning nakakaharap, lalo na ang ganap na pagtatagumpay dahil ito'y nakapagbibigay buhay sa layunin ng tulang. Ang epiko ni Gilgamesh, isang epikong patula mula sa Mesopotamia, ay kinikilala bilang kauna-unahang dakilang likha ng panitikan. Walang nakatitiyak kung may manunulat noong medieval o Renaissance Europe na nakabasa ng Gilgamesh. Nagsimula kay Homer ng Greece ang tradisyon ng epiko sa Europa noong 800 BC. Mahalagang mabasa ng mga mag-aaral ng literaturang Ingles ang The Iliad and Odyssey. Kilalang manunulat ng epiko sina Hesiod, Apollonius, Ovid, Lucan, at Statius. Dactylic hexameter ang estilyo ng pagsulat ng epiko. Ito'y karaniwang nagsisimula sa isang panalangin o invokasyon sa isang musa at naglalaman ng masusing paglalarawan. Mga pagkabilang din dito ang mahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad ng The Fall of Troy, The Foundation of Rome, The Fall of Man, at iba pa. Si Virgil ay lumikha ng mahalagang epiko ng Imperyo ng Romano. Kinuha ang pangalan ng The Aeneid sa isa sa mga tauhan ng Iliad ni Homer na umalis sa Troy at nagtungo sa Italy upang hanapin ang Rome. Binasa ng mga kilalang manunulat noong medieval at Renaissance ang The Aeneid. Ito ang ginawang modelo ni Milton nang sulatin niya ang Paradise Lost. Sa Italy ay hindi lamang si Virgil, meron din silang Dante. Ang kilalang epiko ni Dante ay ang The Divine Comedy. Ito'y naging inspirasyon ng maraming makata at pintor sa loob ng maraming taon. Si T.S. Eliot ay sinasabing nagdala ng kopya nito sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang Divine Comedy ay dinisenyohan ni Gustave Dore. Isa sa mga kilalang epikong Espanyol ng Middle Ages ay ang El Cid o El Cantar ni Cid na isinulat noong 1207 ni Per Abad. Ito ay kwento ng pagsakop sa Valencia ni Rodrigo Diaz de Vivar na nabuhay noong panahon ng Norman Invasion o pagtatapos ng Old English period. Isa sa mga kilalang epikong French noong Middle Ages ay ang Chanson de Roland. Ito ay kwento ni Charlemagne at ang pag-atake ng kanyang tropa ni Basques at Rancefort noong 778. Ang tula ay maaaring isinulat ni Turol noong 1900. Ang epikong Ingles ay nagsimula sa Beowulf. Samantalang marami rin ang nasa Anglo-Norman na ang karamihan ay hindi na nababasa ngayon. Marami sa mga kwento ng pag-iibigan ay umabot sa haba ng isang epiko, subalit hindi mauring epiko. Ang Piers Plowman ay mahaba, subalit hindi isang epiko. Sa Pilipinas, tinatayang umaabot sa 28 ang kilalang epiko. Karamihan sa mga epiko ay natagpuan sa grupo ng mga tao na hindi pa nagagalaw ng makabagong proseso ng pagpapaunlad ng kultura, tulad ng mga katutubo at etnikong grupo sa Mountain Province at sa Mindanao, sa grupo ng mga Muslim. Ang mga epiko sa Pilipinas ay kumakatawan sa mga paniniwala, kaugalian at mabubuting aral ng mamamayan. Ilan sa mga ito ay ang Ibalon ng Bicol, Hudhud ni Aliguyon ng mga Ifugao, Biyag ni Lamang ng Ilocos at Tuwaang ng mga Bagobo at marami pang iba.